welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Hey, good morning po. Magandang araw. Ngayon po ay Friday, May 29. At kahapon napagsabog tayo ng chicken manure. Naararo ang pagtataniman ng ampalaya. So ngayon pupunta lang po ako ng Concepcion. Bibili tayo ng talim ng grass cutter at saka ng gasolina. Sa ngayon ang ginagawa po nila tinatanggal nila yung puno ng sili. Okay, malapit na tayo mga katongs. Boss, may talim kayong grass cutter? Malaki, mali. Yung malaki? 400. Tingnan ko nga, boss. Ay, ito yung medyo ano. 200. Buo ba yan? Oh. Hindi, yung ganyan din, yung kwadrado. Oh. Parang ganun din, kaso malis lang. Kasi meron kasi yung patatsulok. Tatsulo. Hindi, yung ganito style, yung ganitong kahon na... Oh, buhusan ganyan. Tingnan ko. Yun eh. Ito, maka ito. Okay, kamay yan. Complete lang din. Ito. Ayan, ito. Iba, ito yung dito. Bulit. Hindi, kala ko ganito. Kasi pag yan, parang ganyan, parang bukas na agad. Oo, mabilis maano eh. Magkano yan, boss? 200. Ito. Thank you. Okay. Ito may gana, chatay. Ang palaya. Dynasty na Ampalaya. Wala pa. Kailan? Daw. Ha? Mistisa meron kaya? Ito ba yan? May mistisa na kaya? Stisa. Wala pa din. Next week. June daw. June. Pati yung chatay. June daw. Okay. May nagpapatanong kasi ng mga buto ng ampalaya dito sa binibilang ko kay Rancor. So ayan, hala pa rin. Bakit tayo baka makabili na sa yung ibubuto natin sa basal. So daan na tayo dito sa palengke ng Concepcion. Dito na tayo mamimili ng pangulam.
Magkano yung sibuyas na ba? Saan ako? Ano to? 120 ka maluto. 80 ka maluto. Magkano dito? 120. Taas na. Kalahati. Pagdi pa. Kalahati. Dalawang piraso. Bawang boss. Magkano bawang? Carrots, patatas. Gulay. Meto pa 60. Meto pa 60. Magkano din dito? Kalamansi 120. Ang pangalan ko. Okay na yan. 30. Sige pa. Magkano? 150. Celery mo. Wah. May kong celery naman. Yun ang pili ka ba? Ito mo stock. Ano? Ano kilo? Ito kilo. Magkano dito? 140. Ini ito na ba? Ini sa laba. Pilagyan ka, boss. Ako, pating kayo mo. Pating mo. Korting ah. Ilan, boss? Pili mo ang malalaki. Malalaki. 5 piraso. Boss, pwede na ito, no? Pa naman. Ano lang. Pa. $323. Hindi sila. Hindi na. Buhay yan. Dahil plastic sa kaya. Alala ko mo. May pututan lang mo rin kaya ka? Doble mo boss ha, baka lumusot. Batangas sa Retilapia, eh. Oo. Batangas sa ano na yan. Fake lang Batangas eh. Hindi kang 20, boss? Hindi, ba't lang Batangas? Kaya kaya hindi pala Batangas eh. Pero fake lang Batangas. Eh, paano ng 20? Gano'ng kilo? 140 yan.
20 ang kilo po. Oh, yan no, dyan bata bro. Yan naman. Okay, pauwi na tayo. Tapos bumili lang muna tayo ng tilapia at saka hito. $400 premium. Okay po, ayan mga katongs, gagrass cutter na tayo dito sa kabilang balag sa dulo kung saan na nakabili tayo ng talim. So pagdadalawahan namin iba to, dalawang grass cutter ang under natin. So andun na si iba to at itong isa inayos ko pa. Yan oh. So sana dumating na bukas yung ano, yung stable. Kasi pagka na-stable to, hindi na namin lulubayan ng ano to, ng halo, tapos ng suyod, ng babalsahin para makakuha yung mga iba-ibang plastic pa niyan. Dahil yun, habang naghihintay tayo ng punla dito, naigagayak natin itong babalagan natin. Ayan na si Bato. So dito tayo. Ito sinasabi ko, yung may mga silin dito puno, natanggal na nila utot, ando na sila sa luwiron, kaya pwede na kami mag scatter dito. Ito kasi yung una kong ginu-scatter, yung walang tanim na sili. Tapos yung kabila, tapos yung kabila yun, nagsili yan. So natanggal na nila utol, hinahakot na nila doon. Tapos nandun na sila sa kabila, sila ni Greg ang magbubunot at siya naghahakot. So kami ni Bato mag-grass cutter. After nilang matanggal yan at mahakot doon sa likod, lilinisin naman nila to, yung pinakaibabaw ng tudling kung saan para tiyan natin pa kakalabaw na yan. So ganun ang gagawin natin dito para malinis yung balag nito. Tapos pahikat ko sunday ibang baging na yan, then yun, ready na yun. Parang yung doon sa bungad malinis na. Bro,
Okay. Ayan po, nakasadsad na tayo. Hirap sa tirin talaga pagka makapal. Tapos nadaanan nung nagtanggal ng puno ng sili, eh dumapa pa, kaya salungat. Ayan, dito po nila hinakot. Ito, inuna ko na nilinis to eh. Sinabay ko dito pagka nung nag-grass cutter ako dito, nililinis ko na tapat-tapat yan, kaya medyo malinis na rito. Ngayon yun nga po yung mga punong sili, ayan, dyan nila tinatambak. Ito yung nangyari sa papaya natin mga katong. So, pinagukan ko, nilinis ko, tinanggal ko yung mga sanga-sanga at saka yung mga dahon, nakuto. Ayun o, tingnan po, nakukuhan yung bunga nya, mga namansot, maliliit. Ayun, dahil kung tinanggal na ganito, sabi ko ay ba ito, tanggalin na ito, hindi naman nalalaki yan. Ayun o, maitim yung puno niya mga katungso, nakuto. Tapos ang nangyari kasi maraming naging sanga, walang konti naging bunga, tapos puro sangang dahon. Kaya ang ginawa ko, pinagpuputol ko, nilinis ko. E ngayon tagulan, ayan, kukuha na yan, ano na yung bunga niya, gaganda na. Ayun o, naulanan na eh, baka nahugasan na yung kuto niyan. Init mga katong. Yan, nayari na ata sila dito maghakot. So mamaya tanghali maglilinis na sila sa tubling. Isa. Kami ni Bato mayayari namin ito maghapon. Kasi kung natin konti na lang yan, iba kasi na butas. Ayun o, naging ganito siya mga katong. So puro siya sanga, nilalabas niya sanga, ayaw ng bunga. Kaya ayan, ang ginawa ko, pinagpuputol ko yung mga sanga niya. Yung iba yan, yung malalaki, hindi ko na tinanggal. Kaso hindi naman lumalaki yung bunga niya. Kaya update ko po kayo dito sa saging. Yung 3 punong tinanim namin noon, halos yun namin tinanim, October ata or November. Dito po, kung natatandaan nyo, ayan po siya, ayan o, 1, 2, 3, ay 4 na puno pala yan. Yung 4 na punong dala nila Greg na tordan daw tala, tordan. So yan, tinanim nga po namin dito, ang dami na niyang nagsuwi. Tapos eto yung 3 puno may bunga na, ayan o, ganda ng bunga niya oh. Tapos ayun pa isa mga katang, may bunga na rin yan, nagsato. Ayun oh. 3 puno na may bunga, yung isa hindi pa nagbunga, yung pang-4. Ayun mga katang, ganda ng bunga niya. Tapos pagka nag-ulan pa, maglilipat kami dito, pupunuin namin to. Yan, kuha natin sa papaya pagitan. Ito lang naman, di naman makakaabala sa yan. Tapos na ata nila mga katong sa nanay. Tapos na. Wala na sila. Sili natin dito, gaganda pa ito pagka naulan no? Tapos itong mga papaya dito, ay nalinis ko na rin po ito. Ito kinuto rin to eh. Ayun, may pala maglalabas ng bunga. Ayan, mga bagong bulak na, tapos kumanda na yung talbos nya. Lalaki ng silyo taas, umulan pa sana. Pagka naulan to makaka-recover na sa tag-init yan.
tsaka natin i-spray yan at tsaka patatabaan. Tinanggal ko na rin ibang bunga na ito, mga maliliit ganito, magugulang na, ayaw lumaki pagka talaga mainit panahon, hirap ang papaya, ayaw nang natutuyo, ayaw nang natutubig, ayaw nang natutuyo, gusto niya yung pan lang siya sa basa. So ito 30 tudling po ito lahat. So magpapagitan tayo ng isang tudling, kaya 15 tudling matataniman natin dito. So ito halagaan na lang natin ng spray ng pandamo, yung mga ganyan, mga sa isang araw pwede na natin sprayan yan para hindi na makalago yung damo dyan. Dito tayo natatakot, yung dulo na ito, dito tayo maraming nakikitang cobra yan, kaya halagaan na natin sa spray yan. Yung kapitbahay namin dito, alam niyo mga katongs, kaya nagkaganyan yung papaya namin, namansot yung mga bunga yung doon nung may palay siya dito. Palay kasi yung dulo dito tapos doon sa gitna mais, nag-spray na naman siya ng 2,4-D. Kaya nagtaka ako na ngulot yung usbong niya, buti naka-recover. So buhat nun hindi na nagbunga yan. Ngayon pala naglabas ng bunga, yung mga maliliit ang bunga yan, epekto ng pagka-spray ng 2,4-D. Tapos nung nakaani sila, nung nagtag-araw, nagtuyo, sinigan niya yung tarondon dito, gumapak dun ayan kaya naperwisyo kami dito. Sinigan ng tauhan niya yung tarondon, hindi niya binantayan, gumapang dito. So may wala kasi ako nun sinabi lang nila utol, yung naglilinis daw sila dun sa harap, di nila napansin na nasusunog na dito. Nakita na lang nila kinabukasan. Ayan ang nangyari, yung patubig natin na hose dito nasunog, ayan naging abo. Yung nakagapang lang naman na hose dito mga katongs, yan kaya hanggang dito yan nasunog. Ito ayan, hanggang dito nasunog yan, kaya yan lang natira. Yung nakagapang dyan papunta dito nasunog. Kaya luminis to tuyo kasi nung nag-init to, nagsiga dun sa tarondon nila, gumapang. Kaya natira dito sa house natin hanggang dito. Pati dito yung pinaglalagyan ng makina ng sunog. Pati yung nandun sa baba, ayun yung pinagpapatungan natin ng makina ng gulong sunog. Buti naialis yung makina rito. Isa pa, nirereklamo na siya tuloy ng kasi yung may-ari ng kawayan nito nasunog. Ayan, nasunog yung kawayan niya, kaya hinahunting siya ngayon ng may mga tanim na kawayan dito. Kala nga kami ang nagsiga, pinakita namin yan, kami nga kako, sisigang ba namin yan kako, nasunog din yung host namin. Kaya ang bait ng kapitbahay talaga namin dito. Kasi ayan nasunog yung mga kawayan iba na po kasi may-ari na ito, hindi na sakop ata kay boss to, kasi may mga may-ari ng kawayan na, kaya hindi kami pwedeng kumuha dyan. Kaya pinuntahan daw sila utol nung nasunog yan, sinita. May nagsabi yun daw nagsunog dito sa may kabilang tarondon. Yun, ewan ko kung nagharap na sila.
Yun, mga katong. Buti may natira pa tayo doon na hose, yung kalahati nito. Kaya may magagamit pa tayo doon. Talagang tumutubo sila. Pinagpuputol ko na ito. Tumutubo pa naman. O kaya ito, malakas ang lupa talaga o abnormal lang ang tubo ng papaya. Nakapit na ata kami dito 2 beses, 3 beses. Buhat na, wala na. Kayang lumaki ng bunga. Nagsanga siya, nagsanga oh. Kapal na nagsanga niya. Oh. Tapos bunga niya maliit. Ito nabuhay, buhay pa rin yung dito, yung sili dito. Oh. Malinis yan oh. Nabutan ng tagulan yan. So baka kikita pa yan pagka naalagaan natin. Yan, lilinisin lang natin yan. Okay, ayan mga katong. Dito na tayo, 2 tudling na lang, 2 butas. So mayayari na tayo. At sila utol naglilinis na rin ng tudling. Doon sa nagsimula kasi yari na lahat naming grass cutter yun. Kaso ulan pa. Ayan o. Ulan na naman. Bay, mainam yun. Para sa makalawa, mapaararo ko na ng kalabaw to. Then sasabuguli kami ng chicken manure dyan. Medyo mahihirapan tayo sa chicken manure kasi malayo na. Ayun. Ang gagawin natin, nakakutin natin dyan. Tsaka ibubuhos. Tsaka na lang natin kung ano ulit gumawa ng ginawa doon para mabuhaghag. Siyempre kailangan natin ibuhos sa sako. So 15 tudling to yung sasabugan ng chicken manure dito. Hindi na mayayari ito. Ayan yung ulan. Ayan yung ulan. Uy! Yan! Kabuti tayo ulan. Malakas-lakas yan, no?